Kahit tayo lahat, buksan po natin ating pong pagpatuloy yung ating pong lesson about the Holy Spirit. Amen. Amen. The doctrine of the Holy Spirit. Pumunta po tayo dito sa 2 Corinthians chapter 1 verse number 22, and then pupunta po tayo sa Ephesians chapter 1 verses 13 and 14. Okay, hindi na kayo, amen. First number, chapter 1, 2 Corinthians chapter 1, verse number 22. Sundan niyo naman po ako. Sabi dito, who hath also sealed us and given us, or given the earnest of the Spirit in our hearts. Then Ephesians 1:13 at saka 14. Kaya sabi diyan, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the day of redemption of the purchased possession, unto the praise of His glory. Ngayon, pag-usapan natin yung the sealing of the Holy Spirit. The sealing of the Holy Spirit. Kaya tayo mag-pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa hapon po ito. Salamat sa pagdala niyo po sa inyong mga anak. Salamat sa pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin, sa gabay, sa protection, sa kalakasan, kalusugan, paglayo niyo po sa amin, sa mga karamdaman, sakit, lalo na po itong sinasabi ko na bilang COVID na ito, Panginoon. Kaya salamat, pinagsama-sama niyo muli kayo kay hapon. Thank you also for those encouraging testimonies. At pagpalaan niyo po Diyos ang inyong salita. Maunawaan po namin about the doctrine of the Holy Spirit of God. Holy Spirit, kung sa amin niyo po sa kami. And please encourage us, O God. Say the unsaving as the one word said. Please encourage us and forgive us our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Kaya pwede na po. Dito po sa ating binasa ay lagi na po natin nakikita ito o na pinag-usapan, pero mahalaga po ay lalo po natin makilala lubusan ang the third person of the Godhead, no other than the Holy Spirit. Amen. 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 Kasi alam niyo ba yung Holy Spirit, simula kung tayo po inaligtas, among the third person of the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit ay ang kasama natin, mga kapatid, na siyang nag-seal sa atin ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Nakikinig? Kama makinig tayo. Alam nyo, maganda yung pumunta tayo dito para makinig at matuto. Hindi yung parang pumunta ka lang dito na parang nagpa-check ka lang ng attendance. Pangit yun. Hindi ho ganyan ang Baptist Church. Nakikinig tayo. Amen. Alam mo, ang totoong Kristiyano, ang Baptist, mga kapatid, ay minsan sinasabi natin na hindi ko share sa iyo ang pagiging Baptist. But the fact that you are sharing the gospel, you are Baptist. Amen. Kasi walang gumagawa talaga yung hindi mga Baptist. And why we are saying that magpakilala tayo na Baptist tayo. Diba? Why are saying? Because Jesus Christ is a Baptist. Yes, sir. Amen. And we must be proud of it that you are a Baptist. Amen. Amen. Kaya pumunta ka dito, huwag ka lang magpa-check ng attendance. Amen. Una, hindi ako ang nag-check ng attendance. Do you know who is the one checking the attendance of this church? Yung mismong nagbabayari. Jesus Christ, the Holy Spirit of God, God the Father. Hindi akin ito, mga kapatid. Tinan niyo po Pastor, totoo ba nag-check ng attendance? Si Kristo? Naalala niyo yung pagtitipon? Wala si Thomas? Unang pagtitipon after the resurrection? Wala si Thomas? And then, yung pangalawang service
service, sino hinanap niya? Thomas. Bakit? Wala siya nung unang service after the resurrection. Amen. So it means, mga kapatid, ang Diyos nag-check siya ng attendance sa kanyang simbahan. Yes, sir. But not me. Ha? Kaya hindi ko kayo pwedeng hindi ko kayo pwedeng saktan pagka hindi kayo umattend. No? Hindi ko kayo pwedeng parang sundalo na basi-basihin. Hindi ko ito. Walang ganyan dito. Makinig kayo. Alam nyo ba, ang nagpupus sa atin, nagtutulak sa atin, na pumunta sa bahay-sambahan, every services, depende kung paano tayo nagpapasakot sa Holy Spirit. Amen. That's right. Yan mo, ang nagpupus sa atin, mga kapatid. Kaya, huwag lang kayo nandito na magpa-check lang kayo ng attendance. Alam nyo ba, pinakamaganda talaga kung a-attend din lang kayo ng service, maabot nyo lahat mula sa prayer dito hanggang sa awitan, testimony, o mga testimonies natin pwedeng marinig. Tinan nyo yung narinig natin, very encouraging testimonies. Amen. Di ba? Kasi kasama yan sa kabuuan ng service. Pag na-miss nyo doon, na-miss nyo yung isang bahagi doon, hindi kumpleto. Yeah. Para ka lang nagpapacheck ng attendance dito. Kaya makita nyo, hindi tayo lumalago. Nakikinig tayo? Amen. Ayan, so, tinan nyo po dito sa ating binasa. Ito mga tatlong binasa natin na talata is all about the Holy Spirit. Tinan nyo po, sabi dito sa 2 Corinthians chapter 2, verse number 22, ang sabi niya dito, who had also sealed us. Kasi tinan nyo sa verse number 18, sabi niya dito, but as God is true, our word toward you was not yea and nay. Anong ibig sabihin ng yea? Oo. Anong ibig sabihin ng nay? Hindi. Yan. Kaya, kung makinig kayo kung ang Diyos, mga kapatid, ay totoo, ay hindi tayo pwede magsasabi ng oo o hindi. Yeah. Pagka ang Diyos ay totoo, dapat, mga kapatid, always yes tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi totoo ang Diyos natin. Yes. Amen. And then sabi ng Biblia, for the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me and Silvanus and Timotheus, was not yea and nay, but in him was yea. Yun. Katulad yan, sabi nga ni Apostol Pablo, kami, nila Silvanus at Timotheus, hindi po pwede yung hindi, mas maganda yung pagdating sa gawain ng Diyos, oo kaagad. Amen. Amen. Hindi yung, teka muna, ganito ganyan. Hindi, ang ganda yung oo. Sapagkat, bakit po? Sabi ng Biblia, for all the promises of God, in Him are yea. Kalahin mo yan, nasabi ng Panginoon, lahat ng mga pangako ng Diyos, mula sa Kanya ay oo. Kalahin mo yan, mga kapatid. Nakalahin mo, nung sinabi ng Diyos, alright, panganakuhan tayo natin ang mga tao ng buhay na walang hanggan. Hindi po naghindi ang Diyos. Yeah, amen. Di ba? Anong sabi ng Panginoon? Oo. Katunayan, sabi ng Diyos, before the world began, meron akong pangako sa sangkatauhan na eternal life. Amen. Sipin mo yan, na pagka ang Diyos, mga kapatid, kung pabor para sa atin, ay anong sabi ng Panginoon? Yeah, hindi nay. Kaya dapat, mga kapatid, tayo naman, basta pabor sa Panginoon, dapat yeah tayo. Amen tayo. Amen. Hindi yung, teka muna, pag-iisipan ko muna. Sama ka ba sa Bible study namin sa bukas? Ay, teka muna, pag-iisipan ko muna. Sino ka ba? Ang Panginoon nga, mga kapatid, ulitin ko sa inyo, basta ikabubuti natin, pabor para sa atin. Ano sabi ng Panginoon? Yeah. Amen. Amen. Diba? Tayo naman, kala mo kung sino tayo, Talaga naman, hindi talaga tayo nag-iisip. For all the promises of God in Him are yea. And in Him, amen. Tingnan mo yan. Pagdating
pagdating sa mga pangako ng Diyos para sa atin, mga kapatid, pagpabor para sa atin, ano sabi ng sagot ng Diyos? Yeah. Amen. Amen. Oh, unto the glory of God by us. Oh, kalahin mo yan? Kaya sabi ng Biblia, now He which established us with you in Christ and anointed us is God. Oh, kalahin mo yan? Sino po ang nag-anoint sa atin? Sino po, mga kapatid, ang nag-establish sa atin, nagtatatag sa atin, nagpapatibay sa atin? Ay sabi ng Biblia, walang iba kundi ang Diyos. Amen. Actually, mga kapatid, yan lagi po ang kaso. That's always the case. Alam niyo, pagka para po sa ating ikabubuti, ang sabi ng Diyos, yeah, amen. Amen. Eh tayo naman pagka ikakabuti natin, pag-iisipan ko muna. Alam mo, hindi mo maiisip yan pag wala ka sa kalooban ng Diyos. Yan yung preaching ko nung Sunday sa inyo. Alam mo, hindi maiisip ni Joseph na patawarin yung mga kapatid niya sa dami ng kalooban na ginawa sa kanya kung wala siya sa loob ng kalooban ng Diyos. Amen. Ganun din tayo, puro tayo kontra, puro tayo, tignan ko muna, puro tayo opposition, puro tayo, mga kapatid, pag tayo po ay wala sa katinuan. Pero alam niyo ba sabi ng Panginoon, pag lahat ng pangako, pabor para sa atin, ano sabi ng Diyos? Yeah. Amen. Amen. Kaya sabi ng Biblia dito, who had also sealed us. Tindi talaga ng Diyos. Sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. Nagbigay siya, mga kapatid, ng katibayan. Nagbigay siya ng katibayan. Nagbigay siya ng tinatawag na deposito. Ibig sabihin, tatak na ito, na ikaw talaga ay ako ang nagmamay-ari sa iyo. Amen. O sino yun? Diyos, the Holy Spirit of God. Right. Kaya nagsimula, sabi ng Biblia, Ephesians 1:13, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also that ye believe. You were sealed with the Holy Spirit of promise. Nalay mo yan? Sino ba tayo nagtatatakan tayo ng Diyos, mga kapatid? Amen. Pinahalagahan tayo ng Diyos, which is the earnest of our inheritance, katibayan ng ating inheritance mamanain until the day of the purchased possession unto the praise of His glory. Now, magaling tayo. While the work of the Holy Spirit in the New Testament, the Holy Spirit in the new birth, yung trabaho po ng banal na Espiritu nung simula po, nung tayo po'y tumanggap kay Kristo, tayo po'y pinanganak spiritually. God assures and secures us. Secured us. Kaya ang sabi dito, tignan natin ito, maganda ito itong verse na ito. Philippians 1:6. Philippians 1:6. Tignan niyo po. Sabi ng Bible dito, Philippians 1:6, sabi niya, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Alam niyo kung nasa yung kumpiyansa natin, mga kapatid, nung tayo po ay tinatakan ng banal na Espiritu. Amen. O, tignan niya, the Holy Spirit in the new birth assures us that God's people are secure. Secure. O secure. Yeah, He has another part in making salvation sure. Iba naman po yun. In this book, Ephesians 1:13, He is called the Holy Spirit of promise. Yeah. The Holy Spirit of promise. Because His very presence is a promise of security to the saint.
Kristo, ang sabi ng Biblia, that moment ay sinil tayo kagad, sinicure tayo kagad, na tayo nga po ay pag-aari ng Diyos. Amen. Nakuha niyo po, mga kapatid. Mahalaga ito eh. Ulitin natin. Nung tayo po nagsisi ng kasalanan, tumanggap kay Kristo bilang Diyos na kapagligtas natin, ang sabi ng Biblia, yung Holy Spirit of God, the third person of the Godhead, ay siya mismo, mga kapatid, ang nag-seal sa atin. Amen. Kaya ngayon po, mga kapatid, sealed na tayo. Yeah, amen. Ang ibig sabihin po yan is sinecure tayo. Yeah. Kaya ngayon, mga kapatid, secured na tayo. Eternally. Kaya nga meron tayong tinatawag na eternal life in heaven. Kaya, tinan nyo maigi, yung presensya ng Diyos ay nananatili po sa atin. Kaya, with this, in this regard, He is viewed as both a seal and an earnest. Earnest. Anong ibig sabihin ng earnest? Guarantee. Guarantee. So, mahalaga ito mga kapatid na makita po natin. A seal, tinan niyo po, anong ibig sabihin po yung pag-seal sa atin? Pagtatak sa atin. A seal is used to assert ownership. A seal is used to assert ownership. The presence of the Holy Spirit in an individual is a proof. Pakinggan nito, nakikinig ba lahat? The presence of the Holy Spirit in every individual na tumanggap kay Kristo is a proof that he belongs to God. Amen. Ano na yung mga kapatid? Ito yung patunay. Ito yung ebidensya, mga kapatid, na ikaw talaga ay sa Panginoon ka na. Yeah, amen. Kaya yun yung sinabi niya na seal. Kaya nga mga kapatid, ang pagiging anak ng Diyos, hindi pakiramdam ang batayan natin, basihan natin. Amen. Nararamdaman ko ngayon parang anak ako ng Diyos. Parang pakiramdam ko, parang okay magsimba ngayon Bakit okay? Kasi hindi naman umabon. So pwede. So parang pakiramdam ko, pwede mag-summiling parang masarap magbigay ngayon ng tithes and offering. Kasi parang nararamdaman ko At saka sino kayang may Bible study ngayon? Parang nararamdaman ko, pwede rin sumama yata. Alam mo, yung pakiramdam mo na yan, niloloko ka lamang yan, kapatid, kaibigan. Nakikinig tayo lahat. Amen. Ang batayan natin, hindi yung feeling natin o mga feelings natin. Nakikinig? Yep. Amen. Ano ang batayan natin na ikaw talaga ay sa Panginoon ka? Yeah. Ano ang batayan natin, anong basihan natin na ikaw talaga ay anak ng totoo, anak ka ng Diyos na totoo? Anong dokumento mo? Anong batayan natin? Kung ang batayan natin, mga kapatid, is your feelings bilang isang anak ng Diyos, no way! Sa pagbabago-bago ang pakiramdam natin at nagbabago. Salamat mga kapatid, ang Diyos natin ay hindi po katulad natin. Amen. Di ba? Salamat ng Diyos natin mga kapatid ay hinayang niya yung kanyang, nireveal niya yung kanyang sarili sa atin upang makilala natin siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kanyang salita na sa kanyang ibinigay sa atin. Amen. And this is now the spatial revelation kung tawagin. Amen. Amen. Bakit? Sapagkat spatial po ang Diyos dapat na makilala natin sa buhay natin. Ano bakit spatial dapat ang trato natin sa Diyos? Because sa atin, ang trato niya sa atin is very special naman. Amen. Kaya nga lahat ng alam natin tungkol sa Diyos dapat documented. Amen. Dapat
dapat meron tayong dokumentado dapat lahat. Nakikinig tayo. Ibig sabihin may batayan tayo. Para pag nagbago po ang ating pakiramdam, at least sabihin natin, salamat hindi nagbabago yung batayan ko. Yes, sir. Amen. Sige. Tingnan niyo po. Bigyan ko na halimbawa. Kung ako ay, minsan, sinasabi nila sa'yo, di ba? Uy, akala mo ba? Wala ka pang 60. Di ba? Mukhang 70 ka. Ayun, minsan di ba, may mga ganyan, sinasabihan kayo na, uy, akala ko wala ka pang 50. Mukhang 14 ka lang. Di ba? Eh kung siguro sa dami ng maririnig natin na ganyan, siguro kung ako, ikaw lang masusunod, pwede mong baguhin yung ano eh, birth certificate mo. Total, ano naman eh, mukhang 40 naman pala ako eh, sige, 43 years old ako ngayon. Pero, alam niyo ba, na bawat edad natin ay dokumentado sa PSA, hindi mo pwedeng baguhin. Kahit na anong pakiramdam mo, kahit halimbawa ngayon 60 years old ka, ayon sa birth certificate mo na galing sa PSA, kahit looking 30 ka, kahit mukhang 30 years old ka, pero pagka ang birth certificate mo na galing sa PSA ay talagang 50 ka na, hindi mo pwedeng baguhin yun. At salamat na lang mga kapatid na hindi na natin pwedeng baguhin yun. Lalong-lalo na, hindi natin kayang i-fake ang Diyos, mga kapatid, na sapagkat may salita niya na hindi nagbabago. Amen. Kaya nga, tignan nyo, di ba napakaliwanag dyan sa binasa natin, ano sabi niya? Ang sabi niya, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Salamat na lang mga kapatid. Minsan tinatanong tayo, kailan ka naligtas? Nakalimutan mo. Pero alam mo, tinanggap mo si Kristo. Makalimutan mo yung day. Pero mga kapatid, the fact na ikaw ay tumanggap na kay Kristo na buong puso mo, that moment, anong sabi niya? Ye are now sealed with the Holy Spirit of promise. Ibig sabihin, nakalimutan mo man yung oras, yung segundo, yung araw, yung buwan, yung taon. Pero mga kapatid, hindi na nakakalimutan ng Diyos yan. Ang sabi niya, may tatak ka na na ikaw talaga ay akin. Tatak ka na na ikaw talaga ay pag-ari ko. You are not now belong to Satan, but you are belong to me now. Hindi ka na ngayon pag-aari ng Diablo ni Satanas. Ako ngayon na nagmamay-ari sa iyo. Panginoon, nakalimutan ko eh. Hindi, hindi ko nakalimutan yan. Alam mo yan? Kaya nakakaiyak mga kapatid pagka tayo ay naglalayino. Nakikinig tayo. Mapapaiya lang tayo sa Panginoon. Kasi sa Diyos, dokumentado lahat. Na kahit na magbago ka, yung ginawa ng Diyos sa'yo, hindi na po mababago at magbabago. Amen. Yes, sir. So, ano ang gamit at kahalagahan yung sealing of the Holy Spirit? A seal is used to assert ownership. Ang sabi ng Diyos sa atin, pagkatapos ka makarinig ng gospel, pagkatapos ka magtiwala, tinatakan na kita ng banal na Espiritu. Ano po ang ibig sabihin niya? A seal is used to assert ownership. Anong sabi ng Diyos sa atin? Ako ngayon na nagmamay-ari sa iyo. The presence of the Spirit in an individual is a proof that he belongs to God. Pangalawa, the seal is also used to confirm something as being genuine or authentic. Ano ibig sabihin ng authentic? Lihitimo, kapani-paniwala, or tunay, o totoo. Di ba?
nagpapatibay na ikaw talaga ay genuine na anak ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang totoong tumanggap kay Kristo ay nandoon lagi yung pagpapasakop natin sa nagtatak sa atin. Nakikinig tayo? Hey! So, yan yung ebidensya. So the seal is also used to confirm. Akala mo yan? Merong confirmation na anak ka ng Diyos sapagkat nandun yung seal ng Holy Spirit. Something as being genuine or authentic. So makikita natin, we find an example of this in the earthly ministry of our Lord Jesus Christ. Punta natin ito para may example tayo. John 6:27. Let's go to the book of John. John chapter 6. John chapter 6. Sabi na kayo po dyan? Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, ye seek me, not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves, and were filled. Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. For him had God the Father sealed. Kita niyo po yan mga kapatid. Merong patunay. Now the genuine saint is recognized by the fact that he is indwelt by the Spirit. He is indwelt by the Spirit. Punta natin ito. 1 John 3:24. 1 John 3:24. And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us. Okay, clear ba yun sa inyo mga kapatid? Ulitin natin. Sabi ng Biblia, sabi ng Bible, he that keepeth his commandments dwelleth in him. Alam nyo, kaya nga yung sinasabi ko sa inyo kanina pa, yung batayan, yung proof, kaya tayo sumusunod sa salita ng Diyos. At hindi lang basta sumusunod. Dapat nandun yun yung joy sa ating pagsunod sa salita ng Diyos. Kasi po, yun po yung ebidensya na nasa atin yung banal na Espiritu. Amen. At yun din yung ebidensya na nasa atin yung banal na Espiritu at tayo ay nasa Kanya. Kaya sabi niya, and he that keepeth his commandments dwelleth in him. Sa Kanya nananahan, and he in him. Hereby, we know. So doon natin mapapatunayan, mga kapatid, yun yung mga ebidensya that he abided in us, nasa atin. Sino yung nasa atin? The Spirit which he had given us. Amen. Nakikinig ba tayo? Ang liwanag talaga ng Biblia, no? Amen. Amen. Napakaliwanag talaga mga kapatid. Now, the main concept about the sealing of the Holy Spirit, pakinggan ito. The main concept, ito po, the main concept of the seal, however, is that of security. Amen. Upang tayo po ay i-secure. Nakikinig po? Mahalaga ito eh. Mahalaga yung trabaho, mga kapatid, ng banal na Espiritu. Alam mo, sa napaka-grabing kalukuhan ng sanlibutan ito,
kung walang Holy Spirit na nagsisecure sa atin, ewan ko lang labo-labo tayo. Amen. That's right. Sana makita natin ito. Amen. Amen. Tingnan niyo po dito sa 2 Timothy chapter 2 verse number 19. Punta natin ito, 2 Timothy 2:19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure. Nevertheless, the foundation of God is standeth sure. Nakikinig po tayo? Amen. Alay mo yan, pagka ang Diyos gumawa ng pundasyon, mga kapatid, sigurado ito. Sigurado ito. Alam niyo ba, ang pinakapundasyon natin nung tayo ay naligtas, mga kapatid, yung pagtatak sa atin ng banal na Espiritu. Amen. At ang sabi ng Bible dyan, sa verse 19, nevertheless, the foundation of God is standeth sure, having this seal. Amen. Oh, yun ang matindi dyan eh. Yung pundasyon na yan, hindi yan madudurog. Hindi yung foundation na yan, yang nakatatak sa atin, mga kapatid, sapagat mismo hindi lang tayo tinatakan, kundi tumira pa sa atin mismo ang banal na Espiritu. Amen. No? Ibang klase ito. Eh sabi niya, stop that sure, having the seal, the Lord. Eh, maganda to. The Lord knoweth them that are His. Amen. Mula dyan, mga kapatid, sa tatak, the sealing of the Holy Spirit, kilala mismo ng Diyos kung sino talaga yung Kanya. Yep. Amen. Na makinig kayo. Hindi ko alam kung saan ko narinig na ano yun, na preaching. Maraming beses narinig ko yun. Lalo sa mga matatanda na preacher, pastor. Sabi niya, Satan, si Pastor Ed siguro yun, Satan is not going to church only. Ha? Alam niyo ba si Satanas, hindi lang din pumupunta ng simbahan. Ha? Si Satanas, nag-join din sa simbahan. Amen. Ha? May mga pinapadala din siya dyan, mga kapatid, na ang ginagawa niya, kunwari tumatanggap din, kunwari nagpapabautismo din, kunwari nag-join din sa punta-mistahan, kunwari nag-join din, mga kapatid, sa choir member, sa choir, kunwari nag-join din sa ministry. Ha? Pero makinig kayo, ang sabi ng Biblia sa ating binasa, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having the seal, the Lord knoweth them that are His. Amen. Diyos talaga, mga kapatid, nakakaalam kung sino talagang totoong anak ng Diyos sa ating ngayon dito. Yes, sir. Kaya sabi ng Bible dyan, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Amen. Amen! Amen. Alam mo, ang proof nito na isa, mga kapatid, kung totoong anak ka ng Diyos, lalayo ka, ibabasura mo yung iniquities ng buhay mo. Amen. Pipiliin mo na gagawa ng desisyon na sasabihin mo, ayaw mo na itong kasalanan na ito. Gusto mo lang mag-join sa ministry. Gusto mo lang maglingkod sa Panginoon. Ayaw mo na yung ganitong buhay. Sawa na ako sa ganitong buhay. Sawa na ako sa kalukuhan ng sanlibutan ito. Pero yung iba naman baliktad, ayaw mo muna sa ministry. Good. Pero alam niyo, mga kapatid, ang sabi ng Diyos, ang Diyos mismo ang nakakalam kung sino yung Kanya. Alam mo, tingnan niyo po, si Judas. Pag-aralan po ninyo na maigi yung buhay ni Judas. Wala siyang ginawa sa simbahan kundi. Tingnan mo, si Judas, ligtas ba yun? Hindi. Kaya nga tinawag ng Bible na son of perdition. Because he is unsaved. Yeah. Nagligtas-ligtasan lang siya. Alam niyo ba, nagtanggap, nagkunwari din tumanggap kay Kristo. Nagkunwari din nagpabautismo.
nag-join pa sa ministry. And he is one among the 12 apostles of the Lord Jesus Christ. Amen. Hindi kaya alam ng Diyos na unsaved siya, alam ng Panginoon. Pero nakakalungkot mga kapatid, ginawa na ng Diyos ang lahat-lahat mga kapatid. Hanggang doon sa pagtakip kay Kristo, gumawa pa rin ang paraan upang maisip at ma-realize ni Judas mga kapatid na nagkukunwari lamang siya. Amen. At pag-aralan niyo po yung buhay niya, pag sila'y magpapakain, sinong komento ng komento? Judas. Puro negative siya. Nung binuhusan, nung binuhusan di ba ng ointment si Kristo, siya pa rin ang kumakontra. Amen. Ano sabi niya? Kung ibinenta na lang yan, at yung napagbentahan ay ibigay sa mga mahihirap, ay di mas namin natulungan. Aba, si Kristo na layo na eh. Marunong ka pa kay Kristo? Sa maraming ganyan, marunong pastor. Amen. Kung marunong ka sa pastor, di magpastor ka rin. Amen. Pero mga kapatid, makinig kayo, maging maingat kayo mga kontra ng kontra sa simbahan ito. Baka hindi ka ligtas. Kasi kung totoo ligtas ng mga kapatid, hindi ko naman sinasabing perfecto na tayo. Pero pipiliin mo, sabi ni Biblia, na lalayas at hihiwalay sa hindi magandang gawain. Amen. At tiyak mga kapatid, tutulungan ka rin ng Diyos na makataon dyan. Bakit? Kasi may tatak ka na sa Kanya-Kanya. May tatak kayo, may Holy Spirit kayo. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Kung may Holy Spirit ka, baon ka man sa kasalanan, pero sapagat ikaw ay may tatak na pag-aari ng Diyos, sa iyo nakatira yung banal na Espiritu, tutulungan ka ng Diyos para makaon dyan. Bakit? Kasi mga kapatid, sigurado ang ginagawa ng Diyos. Tinan mo, di ba napakaliwanag dyan? Nevertheless, the foundation of God is standing sure. Sigurado mga kapatid, mananatiling tatayo yan sapagkat sigurado walang gagawin at ginawa at gagawin ng Diyos mga kapatid at mga gagawin pa sa Diyos sa buhay natin na hindi sigurado. Amen. Kaya nasabi niyan, simula nung tinatakan tayo ng banal na Espiritong tutukan, tumanggap kay Kristo, ang sabi niya, the Lord knoweth that are them that are His. At kung ikaw ay anak ng Diyos, nasa iyo ang Holy Spirit of God, ang sabi niya, ito dapat ang palagay natin. Let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Amen. Right. Ipiliin natin huwag nagliliwaliw sa kamunduhan ito. Pipiliin natin na susunod sa Panginoon at pipiliin natin mga kapatid na mag-enjoy na maglingkod sa Panginoon na dapat nasa atin yung joy in serving Jesus. Amen. 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 Kaya mahalagang doctrine ito na maunawaan natin. Amen. Now, the seal of the Holy Spirit, a seal is used to assert ownership. The seal is also used to confirm something as being genuine or authentic. The main concept of the sealing of the Holy Spirit is for security. Kaya mo yan? Araw-araw sinisecure ka ng Diyos. Nakikinig tayo mga kapatid. Araw-araw iniingatan ka ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos. Walang segundo, walang oras, walang araw na hindi ka iniingatan ng Diyos kung nasa iyo ang Holy Spirit. Now, ngayong gabi, sana nakita po natin yung importansya ng sealing of the Holy Spirit. Tumayin po natin. Let's come to God and then alam nyo, sa halip na mag-komento tayo, magpakababa tayo. Negative. Mag-komento tayo ng negative, magpakumbaba tayo. Learn to be humble. Kung
totoong anak ng Diyos. Kung hindi, wala kang magagawa. Kailangan mong tanggapin si Kristo. Habang may oras pa. Alam niyo po, napaka-importante po ang trabaho ng Holy Spirit. Hindi mo madali ang trabaho. Napakatigas ang puso natin, pero ang Panginoon nagtsatsaga sa natin. Magpasalamat po tayo sa Holy Spirit sapagkat hindi nagsasawa sa atin. Saan ka pumunta? Nasa iyo ang Holy Spirit. Ano bang ginagawa mo? Nasa iyo ang Holy Spirit. Kaya sabi niya, grieve not the Holy Spirit. Huwag palungkutin. Sa halip, gumawa tayo ng decision na humiwalay sa karubihan. Humiwalay sa kasalanan. Dakilang Diyos, na mapagpapagirahin po sa lahat ng Diyos. Salamat po sa inyong ginawa sa amin. Thank you, O God, for reminding us once again the importance of sealing of the Holy Spirit. Salamat, Panginoon. Sino naman po kami, Panginoon, na kami po'y tatatakan ng Diyos, na kami po'y Kanya. Kami po'y Kanyang pag-aari, Panginoon. Except, O God, we are all sinners. But thank you, O God, for the forgiveness that we receive. At mula dyan sa kapatawaran na yan, Panginoon, kami po ngayon ay tirahan ng Holy Spirit. At this is forever security, O God. And now we are secure eternally, secure forever, because of the Holy Spirit. O Diyos, salamat po. Nawa po, makita po ito ng inyong punan. Gaano ito ka-importante. Panginoon, salamat po sa inyo. We love you so much, O God. And thank you for loving us. At hawat po sa lahat aming kasalanan ng pagkukunan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope may natutunan tayo. Amen. Okay, sige po. Tawagan natin mga ushers. Kapag po natin yung offering natin. Natin, hindi sinungaling ang Diyos natin. Sabi niya, the more you give, the more you receive. Parang hindi kayo niwala doon. Amen. Diba? Sabi ng Panginoon ay, God loveth a cheerful giver. Alam mo, pag masaya ka nagbibigay, mahal ka ng Panginoon. Anong gagawin sa'yo ng Diyos kung mahal ka niya? Diba? Kung di ikaw ay i-bless niya, di po ba? Kaya maganda. Yan ang practicein natin lagi. Pagdating sa pagbibigay. Mag-pray tayo. Sandaling panalangin. Dakila namin Diyos, mapagpalang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli sa mensahe na aming kapagmulan ngayong hapon. Salamat din sa aming mga pastor na yung ginamit, maihayag ng inyong salita. Lalo-lalo na sa patungkol sa banal na Espiritu na kung saan ang nag-sim sa bawat isa sa aming Panginoon. Nananahan sa bawat isa sa
Kami pinagkakot sa aming pagbibigay, pagpalayan po sa lapit ng muli ng pagbibigo, at patuloy na magamit po sa iyong ginagawa. Salamat sa mga kapatiran ng Miyembro, Panginoon, na patuloy din pagbibigay ng tayo sa mga at sa mga hindi pa natuto o hindi pa naging kabahagi, Panginoon, sa iyo dahil sa iyong pagbibigay ay turuan mo, Panginoon. At sila po ay magkaroon din, Panginoon, ng pagbibigay. Tutunan nila kung paano magbigay sa iyong ginagawa. At humingi kami rin ng kapatawaran sa lahat ng pagkukulang, kakasala namin nagawa. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Mga kapatid. Okay, tumayo po tayo. Alam nyo, dapat tumayo tayo, please. Dapat lagi tayong may natututunan sa mensahe. At, ito pa, at tayo makikinig hanggang sa matapos, hanggang sa invitation, mga kapatid. Invitation, altar call, ay maganda yung positive ang pagdating sa atin. Bakit? Bakit? Then, sagot. Kasi ito yung comfort natin. Nakikinig tayo, mga kapatid. Hindi ba tayo nagpapasalamat sa kalagitnaan ng pandemic? Merong Holy Spirit na nagsisecure sa atin. Amen! Oh, yun ang sagot doon. Amen! Oh, amen ba, mga kapatid? Wala mo minsan kahit matigas ang ulo natin, pero sinisecure ka ng Diyos. Grabe talagang bait ng Diyos natin, ano? Oh, naniniwala ba kayo, mga kapatid, na mabait ang Diyos natin? Kaya yan ang sikapin natin. Para uuwi tayo. Ayun. Parang salamat, meron akong Holy Spirit. Yun. Hindi tayo uuwi na parang sugatan. Hindi ko. Sabi ko sa inyo, hindi tayo magkakaaway dito. Si Satanas ang kaaway natin. At meron tayo salita ng Diyos, ito ang comfort natin. Amen! Yan tayo manalangin. Nagilang Diyos, maraming salamat po sa inyo pong salita na patuloy na nag-comfort sa amin at nagpapatibay. Salamat po sa banal na Espiritu na patuloy pong makapangyarihan, Panginoon, at kaya naman ay hindi siya magbabago na makapangyarihan. Patuloy, Panginoon, sisecure sa amin, nagko-comfort, Panginoon, at hindi po nagsasama. Panginoon, patuloy kayong kumilos sa aming buhay, maging sa aming pong pagkiwalay. At samantala, ngayong pong gabi, ingatan niyo po yung mga anak. Panginoon, makarating po sila sa kanilang mga tahanan na maayos. Ilayin niyo po ang bawat isa sa mga disgrasya, sakit karamdaman. Palayin niyo po kanilang kabuhayan, trabaho, pinagkakakitaan, Panginoon Diyos. Gamitin niyo po kami sa kanilang ikaniligtas ng maraming kaluluwa, Panginoon, and we enjoy serving Thee, O God. Pagpalain niyo po ang pananabang sa Sabado hanggang sa Linggo, Panginoon. Dala kayo, Panginoon, maraming bisita. Gamitin niyo po bawat isa. Thank you so much, and we love you so much. Bless our country, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, salamat po. Ingat kayo sa pag-uwi. God bless you all.